let me ask you, are you looking for a spacious and luxurious family home located near Clark and Koreatown? Because today I'm taking you inside this modern luxury home for sale located in a secure subdivision here in Angeles City, Pampanga. Hi, I'm Rebecca Norbay Silva, your real estate broker. At nandito tayo ulit sa Angeles City, Pampanga for another exciting full house tour. Alam ko excited na kayo, so tara simulan na natin. From the outside, this property showcases a bold, modern, contemporary facade. It combines stone look cladding, black vertical accents, warm wood finish soffits, and large window created a sophisticated but inviting exterior. So dito sa facade, before tayo pumasok sa loob, they have two gates here, pedestrian gate and yung ating main vehicular gate, which is on the other side ng property. Pero since mga pedestrian lang naman tayo, dito tayo papasok. So ko lang i-mention itong mga plants, included na rin yan kapag ito turn over. And mga baby pa sila, pero pag tumagal, lalaki na rin. And then, meron din tayong doorbell, which is also included. And gusto ko lang i-appreciate natin yung ating mga architectural exterior lights. So tara, pasok tayo sa loob. So, pagpasok natin dito sa loob, i-greet tayo ng aso na to. Mabait siya, hindi siya nangangagat, dito matahol. So, dito, meron tayong spacious covered na porch. And then, move lang ako dito ng konti. Gusto ko lang i-emphasize itong paggamit nila ng wood look na accent, yung mga panels to. And then, ang ganda ng up and down scaling ng light natin dito. Hanggang taas yan. Tapos, move lang ako ng konti. This is our main door. Pero before tayo pumasok dyan, ikutin muna natin yung outdoor space nitong property na to. Ginigreet din pala tayo dito ng mga cigar plants with pebbles. Ang ganda niya, no? Malalaking dahon. And then dito sa part na to, meron tayong outdoor faucet. Meron din siyang floor drain dito, which is very good yung idea para hindi magbabaha dito. Move lang ako dito sa kabilang side. Covered din siya. Gusto kong i-emphasize din yung ceiling natin, walling natin. Tone look yung kanyang design. May exterior lights. And ito, gumamit sila dito ng 4-panel sliding glass door. Check natin mamaya kung ano yung sa kabilang side nito. Pero I think part to ng dining area. And then, ito yung sinasabi ko kanina na access natin sa ating 2-vehicle covered carport. Okay, so dito sa ating 2-vehicle covered carport, very luxurious yung itsura niya. Naka-tiles yung buong flooring natin. And hindi lang siya basta ordinary tiles. Ang ganda ng itsura niya, maliliit-liit na tiles yung itsura. And then, yung ceiling natin, ang daming ilaw, ang daming LED lights, ang daming pin lights din. Tapos dito yung isa sa nakakadagdag ng beauty dahil dun sa ceiling natin na gumamit sila ng mga wood look na panels. And then, naman sa part na to, ito yung ating carport, diba? So, pagkalabas mo ng sasakyan, pwedeng dito ka na din dumaan. Hindi ka na iikot dun sa main door. Kasi ito yung ating back door or access door. Tapos, may area pa dito. Ayan, may 2 electrical outlets dito. And then, another 2 here. At meron ding another drain dito, may faucet dito. Pwede itong maging laundry area. Tapos dito sa service area, meron na rin silang water tank and water heating system dito. So ito yun. Yung mga tubig nila dito, I think yung shower nila and mga toilet and bath nila, gumagamit sila ng hot and cold shower. Hindi ko lang sure kung ano tong door na to, pero baka toilet. Pero ito, I think ito yung staff room. Yung ate room na tinatawag nila. So, check natin yung size. Ito yung staff room na dami lang staff. Madami lang gamit. Pero well-ventilated naman yung area. And then, dito sa part na to, gumamit sila dito ng metal for extension ng kanilang bakod with polycarbonate roofing. So, yun yung ating exterior ng property na to. Pasok na tayo sa loob. This is our main door. Pero before tayo pumasok, gusto ko lang i-appreciate natin itong impressive, gigantic wooden pivot door. It features textured wood block design, vertical wood slat dito, and meron din siyang smart lock dito for added feature ng safety natin dito sa bahay. So tara, pasok tayo sa loob. Sa pagpasok natin sa loob, one of the first statement feature you'll notice is this beautifully designed staircase. Combination siya ng wooden stair treads, black metals, tapos wooden handrail, and
yung pagka-high ceiling ng property na to. So, ang ganda kaagad ng itsura. And this specific modern luxury home has an open space concept layout. So, imagine, tatlo kagad na areas ng bahay mo. Living, kitchen, and dining all in one. Tawag natin dito is open plan living, dining, and kitchen area. So, perfect to sa mga families na laging nag-get together, ganyan. So, move on ako dito sa kanilang flooring nila. Gumamit lang din sila dito ng marble na tile, 60 by 60 centimeters. And then, high yung kanilang ceiling. Double height yung kanilang ceiling actually. So, dito sa area na to, this is their spacious living area. Kung mapapansin nyo, meron na tayo kagad mga chairs dito. I think kasya nga yung 10 sa isang ganun eh. 10, 10, 20. Yan. Nag-joke pa talaga ako. Okay, aalis na tayo! Kasya dito kahit 5 or 10. Same dito, lalo na kung mga petit lang. And then, meron sila ditong center table. Ano siya? Customized. Resin yata yung tawag dito. Paki-comment na lang po sa comment section. And then, hindi pa dyan nagtatapos. Hindi lang to basta plain na ganito. Sa ilalim ng staircase, ang dami ding LED lights. Another space dito for, ginawa siyang shelves, no? Ang galing ng idea. Itong dalawang to. Yung dalawang door na to. Yung dalawang door na to, ayan, o diba? Door pa siya, papunta dito sa ilalim ng staircase. So, pagpapasok tayo, meron na rin dito naka-prepare na shelves. And another pa dito, tara check natin. Dito sa area na to, ang dami lang din talagang storage area. So, kung gagamitin nyo to na space for storage area nyo, talaga mamamaximize nyo. Hindi lang basta ilalagay nyo yung mga gamit kasi merong mga shelves dito. Or kaya kung gusto nyo magmukmuk lang dito, pwede dito. Anyway, so, meron na rin siyang pailaw. Hindi yung typical na madilim sa ilalim ng staircase. So, very nice. Okay, punta na tayo sa kabilang side. So, paglabas natin doon sa storage, isa din sa nagbibigay ng beauty dito sa living area, yung itong napakalaking painting natin. Made by Arnel Malyari, 2026 yung nakalagay dito. So, very nice. Ang ganda. And, move lang ako sa kabilang direction, which is on this side. Kung mapapansin nyo, yung entire ground floor actually, so open plan siya, diba? Magkakatabi, walang barrier, walang partition. Ito yung isa sa magandang feature ng bahay na to. Kasi kahit gumamit ka lang ng isang malaking TV dito, lahat na ng mga, kung nasan man yung mga tao sa bahay mo, makakapanood. And meron na rin siyang, yan, meron siyang space dito for television. Hindi ko lang sure kung kasya ba yung 100 inches dito na television. Pero yan, meron na nakaprepare ditong sockets. Meron na rin tayong floating na TV console. And may mga cabinet na rin siya. So, ayan. Move tayo sa kabilang side. Itong side na to is the dining area. Meron lang tayo ditong very nice and elegant na pendant lights. Ang ganda. Tapos, wood yung ating table. And 8-seaters yung gamit natin. Customized itong chairs natin na covered ng leather and may foam siya. Very comfortable pag uupo ka. Tapos dito yung side kanina na nakita natin dun sa setback natin, dun sa gilid kanina, yung may mga cigar plants. Pwedeng extension ng ating dining area. And then, move ako dito sa part na to. Gusto ko tong i-mention. Itong wall na to, kasama na to, textured yung wall nila, no? Ang ganda ng itsura niya. And meron din siyang mga lights na nakadagdag sa beauty and aesthetic ng property na to. With air conditioning unit na rin na tayo, na Daikin yung brand. Isa pa lang yung nakikita ko ng air conditioning unit dito. I think isa din yun sa magandang feature pag open plan pala, no? Kasi isa lang yung aircon na gagamitin mo. Tapos lahat na ng mga tao sa bahay nakaka-experience ng malamig na hangin because of dun sa air conditioning unit. And move ako dito sa kabilang side. Ang ganda din ng kanilang kitchen area. So gumamit sila dito ng quartz. So ito yung kanilang island na part. Tapos dito, meron siyang parang bar countertop. And meron tayong 3 pendant lights dito. Ito, ang ganda. Black yung theme niya and white. Ang linis, ang elegant ng itsura, ang luxurious ng dating. And then, ito yung ating microwave oven. Then, another shelves pa doon with LED lights din inside. Pati din dito, hindi ka hindi ka mahihirapan pag hinahanap mo yung mga bagay-bagay. Nakaglass yung ating mga overhead cabinets. Tapos, modern na din yung ating sink with single faucet.
Tapos ito yung sa water na pwedeng inuman yata. And then, 2 electrical outlets. Nandun yung mga switch ng mga ilaw natin. And may 1 electrical outlet doon. And then, dito sa side naman na to, meron tayong 5-burner cooktop. Induction yata yun. Tapos, meron na rin tayong range hood. Ganda ng brand, La Hermania. Tapos, included na rin po yan. And itong ating inverter na refrigerator. 2-door ref. Kung bago. Yan. Freezer and refrigerator. Yun yung ating kitchen. Ang ganda. And then, move tayo sa kanilang first bedroom, which is on this side. Before tayo pumasok dito sa bedroom, which is sa first bedroom dito sa ground floor, napansin ko lang na merong parang cabinet style dito. And nandito yung kanilang main switch breaker. Ang galing! May sarili siyang bahay. May sarili siyang space. And ito pa, dito, for electrical something na ay kailangan kaayusin. And soft hinge na rin sila. Tapos, move lang ako. This is our back door, access door kanina, na malapit doon sa carport natin. And, dito naman yung toilet and bathroom. Pero before tayo dyan, pasok muna tayo dito. Gusto ko lang appreciate natin yung beauty ng kanilang mga doors na ginamit. So, parang mga blocks lang din. Lever type door handle na block. So, pasok tayo. Gumamit lang sila dito ng double size na bed frame, and yung flooring natin naka-tile siya ng different color. Wood look yung ating tiles. Meron na rin siyang sariling air conditioning unit. Ang galing nitong part na to kasi ayun pala yung ilaw. Ang galing, 'di ba? Tapos kung may mga ka dito, damit, hanging clothes, and another pa dito. Meron pa dito, pwede ka mag-hang ng another clothes dito. And then dito sa kabilang side naman yung mga shelves. Open lang din siya, glass yung ginamit nilang door. At meron siyang susi. So, kung may gusto kang itago, pwede mong gamitin yung susi na yan. Kung ayaw mo naman may ilaw or kung gusto mo may ilaw, yan pindutin mo. Tapos dito sa side na to, I think ito yung perfect spot para lagyan ng television. Meron nang nakaabang dito na to electrical outlets, and ito for antenna yata yung tawag dito. And ang ganda din pala ng ating ceiling. It features a modern tray ceiling with warm perimeter cove lighting and recessed LED downlights, then creating a soft and relaxing ambient dito sa ating bedroom. Tapos, dito din, meron tayong window dito. Ito, gusto ko lang emphasize, including na rin tong blinds natin, Korean blinds. And sa likod ng blinds na to, yung 2-panel sliding glass window na overlooking yung ating carport. So, yan. And then, move lang tayo dito sa side na to. So, dito sa kanilang door on my left side, mapapansin nyo, modern and luxury din yung kanilang toilet and bathroom. So, gusto ko lang i-mention, nandito yung kanilang lavatory. Gumamit sila dito ng marble tiles din. May malaki silang mirror. Meron ding another LED lights din. Automatic na rin yung kanilang water closet. And ang ganda ng bathroom nito kasi nagko-combine yung theme ng bahay na modern luxury. So, gumamit sila dito ng marble. Naka-tiles din from floor to ceiling yung ating tiles. Gumamit din sila dito ng wood accents. Dito sa part na to, may mga vertical slats dito with LED lights din inside. Yung kanilang shower dito, black fixtures yung kanilang ginamit. And then dito, meron tayong niche, meron tayong air vent. Parang wala siyang exhaust, napansin ko. Pero okay lang kasi meron siyang air vent doon. May window doon with screen na owning type window. And then dito sa kanilang shower, hindi ito yung typical na nakikita natin shower. Meron silang rainfall na shower head. O diba? May nagmumulto ako. Meron silang rainfall shower head. Meron silang body jets dito. So kung gusto niya, maligo lang ng ganon. And then meron silang handheld na shower din. And meron silang faucet dito. And for sure, meron na itong naka-install na hot and cold na shower. Move on na tayo sa ibang parts ng bahay. One of the feature na maganda dito sa property na to is this double height stairwell or staircase, no? Napaka-dramatic ng kanyang itsura. Because of the vertical space na meron dito sa staircase, this property
looks more taller and more luxurious. So gumamit sila dito, mga materials nila is solidly built na wood, mixture of black and wood color, which is brown. Tapos black yung kanilang metal railings and then glass. Ang ganda nitong glass na part kasi open lang siya and safe. And then itong black na color na to, nagbibigay ng elegance, specifically dito sa staircase. And then yung part na to, yung nilang stairs, pang Instagrammable din. Pero, kidding aside, gumamit sila dito ng solidly built na wood. From first step hanggang makaakyat tayo sa taas, concrete. Concrete yung kanilang gamit. And mixture ng brown, yung wood look, and then white. Kaya, ang ganda ng itsura niya. Akyat tayo sa taas. So, going sa taas, walang problem yung mga senior citizen or kapag may kids kayo, hindi mahirap umakyat. Gusto ko lang Gusto ko lang i-emphasize dito sa kanilang landing, meron din ditong window which is overlooking yung ating frontage ng bahay. So gumamit sila dito ng massive na fixed window. Lahat pala ng mga window natin, meron siyang reflective tint which is very nice. And then gusto ko lang ituro yon yung part na yon, yung kung saan yung may main door. Ang haba ng curtain. From floor to ceiling na curtains. Meron tayong blackout curtain and sheer. Same din dito. Blackout curtain and sheer. Tapos, may chandelier din doon sa part na yon, which is very nice. And dito din, may another chandelier. Kaya ang dami niyang ilaw. Tapos may LED lights pa dito. Ang ganda ng itsura. So, going dito sa second floor, yung kanilang flooring, gumamit sila dito ng wood na flooring. Pero concrete po yung second floor po natin. And then, ito yung ating walkway. Dito sa second floor, meron tayong 3 bedrooms. Yung dito sa aking right side, yung ating first bedroom. So, check natin. Sinong bisita? Ganon. Ay. So, dito sa bedroom na to, pagpasok mo, makikita mo kaagad yung ating toilet and bathroom. Pero, ang ganda! Hindi lang siya basta typical na bedroom. Loft din siya. Mamaya akyatin natin yung taas. So, dito muna tayo sa first. Dito muna tayo. Saan ba? Nahirap na hirap. Gulo mo kausap. So, dito muna tayo sa part na to. Gumamit sila dito ng double size na bed frame and malalaman mo yung room kung gaano siya ka-spacious. Kasi itong double size na bed frame na to, mukha siyang maliit dahil nga sa laki ng bedroom. Gusto ko lang i-mention na nandito yung kanilang accent wall. Ang ganda. And then another wood pa dito na vertical panels and then stone. So, very nice. Pati ceiling, same din dun sa ground floor. Then dito sa side na to, kita natin yung kabilang side, overlooking yung side na to. Pag inopen natin to, very nice yung air circulation. Pero kung gusto mo lang naman ng naka-aircon ka, pwede rin kasi this bedroom, meron na rin siyang included na air conditioning unit. And meron din tayong bedside table dito. Floating din siya. And nandito yung ating mga pailaw. May 1 electrical outlet tayo dito. And dito din, meron tayong yan, para sa LED. Switch natin for LED. Same lang, itsura, shelves, hanging clothes. Tapos dito, ito yung pwede mong palagyan ng television. Meron din tayong floating cabinet dito. Yun yung ating first bedroom dito sa second floor. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Meron tayong loft type dito. Not the typical loft type na sagad lang sa like 5 feet or 6 feet. Ito, full size yung ceiling niya. Kasi ito pa lang sa part na to, nasa approximately 9.5 feet. Tapos, nagpataas pa tayo, meron pa tayong loft bed doon. So, tara, akit tayo sa taas. Kahit naka-heels tayo. This is not another bedroom. Sa first bedroom pa rin to. Ito yung sa taas na part ng loft bed. So, sa flooring nila, gumamit sila ng vinyl planks. Wood look din yung itsura. And itong part na to ay plywood lang. I think plywood, hindi concrete. May another window dito with blinds din. May 4 pin lights dito sa second floor, which is very nice. I think perfect tong space na to for tambayan or gusto mo lang nandito yung study area mo. And definitely hindi mainit kasi nga may air conditioning unit sa room and meron din tayo dito window sa part na to. So tara, baba na tayo ulit. Before tayo lumabas dito sa bedroom, tignan muna natin yung kanilang toilet and bathroom. So dito sa kanilang toilet and bathroom, this is full toilet and bathroom. Meron tayo ditong lavatory,
with cabinet din. Tapos may pailaw din siya sa baba. And sa side naman na to, yung ating water closet with bidet na rin. Black din yung kanilang ginamit na bidet. And meron tayo ditong glass and closed yung ating shower area. Meron tayong rain type shower, handheld shower. Ang ganda ng kanilang yung mga pinipindot dito. Meron siyang nozzle, spray gun, at kung ano pa. Ayan, ito yung spray gun yata. Ang ganda ng itsura. Modern na lahat. Ito, hindi to automatic. Unlike sa ground floor na bathroom. So, tara, check natin yung ibang bedroom. So, dito yung way going sa kabilang bedroom. But, gusto kong i-emphasize yung ceiling natin. Ang ganda, no? May parang tinuturo ka na, ito yung ibang part ng bahay. So, this is our second bedroom. Pero third bedroom siya sa buong bahay. So, pasok tayo. Nandito yung ating toilet and bathroom. And check muna natin tong toilet and bathroom since nadaanan na rin natin siya. So, dito yung ating water closet. Meron tayong bidet. From floor to ceiling yung ating tiles. Meron na rin siyang glass enclosure. Same din yung ating rain type shower, handheld shower. May wall niche dun sa wall paglalagyanan ng toiletries natin. Meron tayong lavatory dito and base cabinet din. So, emphasize ko na lang din yung ating ceiling dito. Meron tayong 2-pin lights and may cove lighting tayo sa gilid. And this is another bedroom. Dito sa bedroom, almost the same yung size nung kaninang bedroom na pinuntahan natin, which is yung bedroom number 2. Dito sa third bedroom, kasya din yung double size na bed frame, single pa, kahit i-king size nyo pa na bed frame. Pero yung design nitong bed frame na to and yung mattress is double size bed frame. Meron na rin tayong bedside table, and yun, ito yung accent natin sa bedroom na to. Yung walling natin, meron na rin tayong air conditioning unit. Tapos dito sa part na to, yung ating 2-panel sliding glass window and 2 electrical outlets pa dito. Ito yung space natin for television. Meron tayo ditong TV console and may mga electrical outlets tayo dito. And dito naman sa part na to, nandito yung ating built-in cabinet. So, meron na rin siyang LED lights. Kung gusto mong mas makita yung color or mas makita yung damit mo, buksan mo lang yan. Hanging clothes and shelves dito sa part na to. Storage pa dun sa taas. So, basically, yun yung ating third bedroom. And punta na tayo sa master bedroom. So, from this bedroom, konting lakad lang. Ito na yung ating master bedroom. So, dito sa ating master bedroom, meron tayong walkway dito. Tapos, bubungad sa atin yung ang ganda ng master bedroom. High ceiling siya. And meron siya ditong chandelier. Ang ganda ng itsura niya. At, since this is the master bedroom, gumamit sila ng king size bed frame. And alam mo na malaki yung bedroom dahil kahit king size, ang dami pa niyang space sa paligid. So, this is a king size bed frame. Meron din tayo ditong lights. I think light to para sa ilalim ng bedside table. May mga electrical outlet din tayo dun sa bedside table. This is the area kung saan ka pwede maglagay ng television, TV console, hanging yung ating TV console. Meron tayo ditong window sa side na to. 2-panel sliding glass window with blinds na din. And gusto kong i-appreciate natin yung ceiling. Ang ganda ng ceiling. So nice. Very maganda. Amazing! Yung kwarto na to. Meron din tayong air conditioning unit dito, which is included na po kapag ito turn over. So dito yung kanilang space for ensuite bathroom. Pero hindi lang siya ensuite bathroom. Nandito din yung way going dun sa walk-in closet natin. So dito sa part na to, pasok natin, meron na kaagad tayo dito mirror. Pwede mo na din tang gawing vanity area mo. May drawer dito. And dito sa area na to, meron tayong shelves. Ayan. Tapos, usag lang tayo ng konti. Nandito yung ating walk-in closet. So, dito sa walk-in closet, ang dami din yung pailaw. Ito din, another pailaw din dito. Ayan. Buksan natin para madaming lights. So, dito, ang daming space. So, na-appreciate ko dito. Gumamit sila dito ng sliding glass na open siya. Hindi siya frosted or hindi yung typical na cabinet. So, ito, nakaka-save ng space kasi nga, ini-slide mo na lang. So, meron tayo ditong
hanging clothes, and then mga shelves dito for our folded clothes. Tapos, meron tayo dito from floor to ceiling na mirror. And another pa dito. Ayan, okay. Tapos, dito sa part na to, dito yung ating ensuite bathroom. So dito sa ensuite bathroom, meron tayong lavatory dito. May pailaw din sa baba. Yan, may electrical outlet tayo. And kapag ikaw yung tipo ng tao na na-enjoy mo after long, tiring day mo, maliligo ka lang dito sa jacuzzi bathtub mo, perfect tong property na to para sa'yo. Move on lang ako dito sa kabilang side. Dito sa area na to, meron tayong water closet na automatic. Ayan. And then dito naman, nandito yung ating shower area. Naka-glass enclosure na din siya. And very nice and modern na rin yung ating shower area. Same doon sa ground floor yung itsura. Meron na rin tayong wall niche dito. And yun yung ating master bedroom. So, balik tayo ulit sa baba. Ay, oo pala. Itong master bedroom natin, meron tayong access sa kanilang balcony. Ito yung ating door. So, tara. Oh, meron din siyang LED lights. Ayun, ito yung switch para dun sa LED lights. Tara. Tchanan! So, ang ganda ng balcony nila. Wala siyang railings, puro glass lang siya. Pero I think matibay. Ganito na yung itsura ng mga modern na property and luxurious na tignan. And then, one thing I appreciate din sa kanila, sa kanilang balcony, merong talagang space na daanan ng tubig. So, ito medyo elevated kung saan ako nakatapak. Dito sa side na to, from here na drain hanggang dun sa kabilang drain, nakababa siya ng konti compare dito. So, perfect kapag uulan, hindi ma-stuck yung tubig dito sa balcony na part. So, ito yung kanilang balcony na area. So, I think na tapos na tayo dito sa second floor. Balik tayo sa ground floor. And that's the end of our full house tour ng ating modern luxury home located here in secured subdivision sa Angeles City, Pampanga. And alam ko, excited na kayong malaman kung magkano yung price ng property na to. This property is now priced at 23.5 million pesos. And if you are interested and gusto mong ma-check ng personal itong property na to, please feel free to message me sa aking social media accounts na nakikita nyo dito sa screen. You can also message me sa mga phone numbers na nandito din po sa screen. Once again, maraming salamat po sa panonood. I am Rebecca Norbay Silva, your real estate broker here in Pampanga. Have a nice day, everyone!